Anak na nagse-cellphone lang maghapon at hindi marunong tumulong sa bahay. Sa totoo lang, masakit at nakakapagod yung ganitong sitwasyon. Maraming magulang ang tahimik lang at nagtitiis. Pero sa loob-loob nila, gusto rin nilang makaramdam na may kakampi o may katulong sila sa sarili nilang tahanan. Ito real talk ko lang to sa mga anak dyan Hindi kontrabida ang magulang mo kapag hinihingi nila ang tulong mo. Hindi ibig sabihin nun na galit sila sa inyo o gusto kayong pagurin. Ang totoo, sila ang totoong pagod. Pagod na sa pag-intindi sa inyo. Minsan pa nga mas matindi pa sa pagod na nararamdaman nyo. Yung cellphone na hawak ninyo ng ilang oras, pinaghirapan nila yan. Yung bahay na ginagalawan nyo, yung pagkain sa mesa, yung kuryente at internet, lahat yan ay may dugo at pawis ng magulang nyo. Kaya kung kaya mong mag-scroll ng walang sawa, manood ng walang katapusang video, o maglaro ng ilang rounds ng ML o ng COD, sa tingin ko kaya mo ring maghugas ng plato, magwalis, magtiklop ng damit, o mag-abot ng tubig o kape sa nanay o sa tatay mo na galing sa trabaho. Utang na loob ka mo? Usapang ganito na naman tayo. Hindi ito tungkol sa utang na loob mo sa kanya o sa kanila. Ito ay tungkol sa pakikisama mo at pagtanggap na bahay mo rin ito at hindi hotel. Tandaan, ang pagtulong sa magulang ay hindi optional. Lalo na kung pare-pareho naman kayong nakatira sa iisang bubong. Pakinggan mo ito. Ang pagtulong mo sa kanila ay isang paraan ng paggalang, pagpapakita ng pagmamahal. Kaya kung ikaw itong anak na kayang mag-cellphone maghapon, hamon ko sa'yo, ibaba mo yan saglit, tumayo ka at tumulong ka. Hindi habang buhay na nandyan ang magulang mo para sumalo sa lahat. Balang araw, ikaw naman ang tatayong magulang o magiging responsable sa tahanan mo. Kaya ngayon pa lang, sanayin mo yung sarili mo na hindi puro saya lang, kundi may disiplina at malasakit sa pamilya. See you in my next video. God bless, kapatid.